Kababayan, nang dahil po sa bagong liderato ng Senado o tinatawag daw nila na kudeta na yung pagiging Senate President ni Tito Soto ay nagdesisyon ang nakararaming senador sa botong 13 na gusto nilang mabago ang Senate President at ang nanalo nga ay itong na-endorse nila na si Senador Alan Peter Cayetano na yung mga hindi pumayag naman ay 9 at nag-abstain naman yung dalawa. So syempre bago ng ating Senate President. So pero ito pa lang habang ginaganap itong pangyayari, pagpapalit ng liderato dito sa Senado ng Pilipinas, ay meron naman nangyayari o binabalak itong sila Trillanes kasama niya ng NBI at sila magsaserve ng warrant of arrest. Yun nga, nagsilbi yata silang ang tawag doon, yung sheriff ng ICC, International Criminal Court, at dadakpin na nga po ang Senador Bato de la Rosa sa kanyang pagdalo dahil matagal na, ilang buwan na po siyang hindi nagpapakita dahil siguro sa takot sa madakip siya ng ICC. Pero ito pala, sangayon kay Amy Marcos ay napakain pa di umano raw niya dun sa sa kanyang pagpapahayag dun sa kanyang page na pinakain daw di umano nila Tito Soto sa kanilang tanggapan itong mga NBI at yata itong si Trillanes at para dakpin nga po itong si So may plano palang ganun na hindi naman siyempre nung time noon Senate President pa si Tito Soto, pero hindi naman nalaman nung lahat. Dapat alam niya ng mga senador kung anong papasok diyan sa Senado, at ngayon nagkagulo na nga po, naghabulan po at gusto nilang dakpin itong si Bato de la Rosa, senador, at nakatakas at talaga nakapasok po siya doon sa session hall ng Senate of the Philippines. Tapos ay nakapagboto at pinipilit po siyang doon niya na ibulalas na tinangka siyang iharas o dakpin, nasaktan, nagkasakitan. At ayun nga po, nung pagkaupo nga po nito ni Alan Peter Cayetano, dinesisyon nila upon the request ni Bato de la Rosa at sinang-ayon na naman ng nakararami na kumbaga dakpin talaga itong mga miyembro ng National Bureau of Investigation, si Attorney Matibag nga, Melvin. Lumabas na rin pero may mga naiwan at ayun, kaya nagkakagulo po ang ating Senado at talagang tensyonado. So nagkasakitan na rin po yung mga security ng Senado, Office of the Senate Sergeant at Arms, OSSA. So yun, at saka po itong mga NBI. So nakalulungkot na tinatry ni Matibag uli na NBI director na pumasok uli pero hindi siya pinapapasok dyan. So ano ba ang dapat talaga? Hindi naman tayo attorney, pero sa ating pananaw, teka, igalang niyo muna yung Senado. Lagi kayong magbigay kortesiya doon sa Senate President or doon sa Secretary ng Senate President at ng Senado. At sa i-refer naman niya, bago nyo gawin sana yung mga action ninyo. May binabalak, pero yun nga, naunahan nga ng pagpapalit ng liderato. So, si Cayetano na. Now, kung sino na ang nakaupo, huwag nyo nang ipagpilit naman sana sa NBI. May sarili siyang pamamahala, protocol o rules diyan na kailangan nyo sundin, at hindi ko mo tauhan halimbawa tayo ng presidente o ng ombudsman o di kaya ni Trillanes halimbawa, pwede tayong basta pumasok diyan. Igagalang natin. Kung may biglang upo na panibago na Senate President, magpakumbaba lang, okay lang, ganun lang yun. At kung ayaw kong papasukin, hindi okay. Kung may kaso, mag-courtesy kayo next time or di ka hulihin nyo sa labas o ganun yun eh. Chechikin naman muna yan ng Office of the Senate President o di kaya ng kanyang OSSA na kung legit nga yan yung mga dokumento ninyo, at saka pag-uusapan. Kasi ang mangyayari po niyan, Mr. NBI, papatawag kayo ng Senado. Tandaan nyo, sila rin ang nagbabudget, nag-a-approve ng budget ng NBI.
Kumbaga bahala kayo, wala naman kaming pakialam diyan, pero may opinion, mayroong saloobin din po kami mga mamamayan. At saka itong mga nangyayaring ito, yan makikialam na ang bayan, 'di ba? Yung mga tao diyan magra-rally na naman, buti yung dating, EDSA Revolution nandiyan ako sa Manila noon. Pero kumbaga, ngayon kumbaga nagbabalak na sila ng revolutionary rally tomorrow dyan sa Senate. So ano maaari mangyari dyan? So magsasalita ang mga senador. Ewan ko lang, yung mga pro, yung kampi sa side ng presidente o siguro yung mga hindi pumabor na mapalitan si Soto. Siyempre kampi kay Soto yun, lahat yun. Yan mga tulpo, yung mga, ayan, yung lahat na, yung mga sa kabilang yan. So, siyempre, sila, di natin alam o may posibilidad ba na di lang sila imik o questionin ba nila yung paglapastangan, yung pambababoy sa tanggapan ng Senado na ganyan na lang basta o ransakin o di kaya yung parang guerrilla type kumbaga wala nang korti-kortasi basta pumasok kami, hindi. Dapat igalang nyo yung isang tanggapan na hindi nyo basta pwedeng pakialam dahil meron silang OSSA, Office of the Senate Sergeant at Arms, at saka meron silang presidente. Hindi pwedeng ganun-ganun lang unless yung Senado ay may mga Armalite sila dyan at nagkudeta sila laban sa presidente, ay di inutusan kayo ng presidente, lusubin nyo NBI, pwede yun. Lusubin nyo AFP o PNP, ganun hindi. Kasi may pamunuan din, kaya ewan ko kung mangyayari. Masyadong hati pa ang ating bansa, pero ewan ko kung sino ang mga lalabas ng mga religious sector. Siyempre alam naman natin ng mga INC po ay talagang kung saan sila nakasupport, maaaring dito sa 13 na ito na pero yung ibang religious sector hindi natin alam kung anong gagawin nila, kaya medyo panalangin po natin ang ating bansa. Pero kung gagawin niya ng Diyos sa ikaayos ng ating bansa, pabor lang din ako. Pagpapalitan nyo yan, tanggalin na pati yung Senado, tanggalin na yung Kongreso. Magkaroon tayo ng interim president o magkaroon tayo ng bagong pamunuan na temporary ilalagay natin ng presidente dyan, tapos mag-e-election uli. Sino kayang uli mananalo sa mga senador? Sino uli kaya mananalo presidente? Buti kung manalo pa yung mga Marcos at mga Romualdez niyan. Wala na. Sorry po, hindi ako pro Duterte o pro Marcos. Pero ang sinasabi ko, wala namang nabago. O wala namang, mahal pa rin ang bigas. Itinago pa sa mga kabaranggayan, hindi maabot ng mga tao, hindi katulad nung panahon ni Pinoy, nasa kapelengkehan lang yan. Kung may utak talaga yung ating, yung presidente, sana naisip niya yan. Hindi itinatago kung sino lang bibigyan. Dapat open for all sa mga naghihirap. Kung gamitin pa ng politika, kung sinong aprobahan lang. Hindi naman lahat nakakatanggap ng ayuda, kahit sa mga driver, hindi naman lahat nakakatanggap. Kasi paano pinapadaan nyo sa mga LGU, pinapadaan sa mga, sa kung saan-saan. Di ba? Nangyayari, pag luko-luko tarantado yung mga mayor, yun lang paboran nila. Wala lang, di makikinabang. Pag ang DSWD ay wala rin lang magagawa dahil dadaan sa tanggapan ng MSWD yan. Kaya ang daming pong problema ng Pilipinas, hindi naman naayos. Nagmahal pa. Tapos tumaas ang mga gasolina, hindi naman na stop nila. Hindi pa dito lang sa Asia, ang daming mabibilhan. 'Di ba? Ang daming stock. Hindi naman tayo namimili talaga doon sa Iraq, sa Iran. Bakit nagtaas ng ganyan kaagad? Tapos i-roll back, hindi naman nagro-roll back. Kaawa naman ng Pilipino. Diyos ko naman. Pero ang gaganda ng buhay ng mga mambabatas, yung mga korap na mga leader, mga politikong magnanakaw ng mga pulpul. Sila yung nagsisiyaman. Ang ganda ng mga buhay nila, ang gaganda ng mga sweldo nila, pati alipores nila. Pati kakonsehalan nila, pati mga bukal nila. Ang gaganda ng buhay, yung mga kapartido lang nila. Sa totoo lang, kailangan na magbago Pilipinas. Magkaroon tayo ng matino. Ilagay nyo yung si Vico Soto, i-appoint yan. Lumayas na kayo sa upuan nyo, hindi na kayo karapat dapat. Layas na.
mga trapo, traditional politician. Kailangan natin, Vico Soto, sila Sol Aragones, yan ang mga ipaglalagay yung matitino. Kung kailangan magrevolusyon dyan sa Kamaynilaan o kung saan man, magrevolusyon na kayo dyan. Maski anong gawin ninyo, kung magpatayan na pati kayo, kung gusto rin ng Diyos yan, wala tayong magagawa. Dahil kung panahon na para mabago ang Pilipinas, para maging patas na, magkaroon ng matitinong leader, why not? Yes, let's pray for our country. Talagang kinain tayo ng mga korap na mga politikong ginawang sindikato ng pagnanakawan ng ating kaban ng bayan. Yan ang totoo. Yan, kaya bumulusok tayo, naging kahiyahiya tayo. Ang kakapal ng mga mukha ng mga leader ng ating bansang mga walang ginagawang matino kundi pagnanakaw at pagnanakaw at pagnanakaw. Yumayaman sila ng mga alipores at kamag-anak nila. Yes, gamit ang pondo ng bayan ginigisa ang mga Pilipino sa pagtulong-tulong kuno ayuda. Pero para alipinin, hindi naman ibigyan na lang ng hanap buhay lahat ng mga Pilipino. Ang ginagawa nila, kailangan manikluhod para may sure na boto. Dapat pag tumulong tayo sa mga Pilipino, hindi yung may kapalit na lintik na, yan, boto, dahil ako nagbigay, boto. Dapat wag pahahawakin yung mga mayor, wag pahahawakin ng mga gobernador, ang mga congressman, ng mga pera, mga senador para kanilang pambili ng boto ng mga mamamayan. Pakasumpain yung mga ganyan, dapat yung sinusumpa ng Diyos yan. Parusahan nawa kayo ng Diyos sa iyong kasalanan sa bansang Pilipinas at sa Diyos sa hindi pagtulong sa dapat tulungan. Puro kayo katanyagan, karangyaan, kapangyarihan. That's demonic. Yan ay makamundo. At hindi nalulugod ang Diyos. Naway kumilos ang makapangyarihang Diyos. Maranasan nyo na kayo'y supilin. Kung saan niya kayo dalhin kung kayo matepok. Iisa ang destinasyon ng mga magnanakaw. Impyerno. Aral ho yan na iniwan ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Impyerno. Pati lahat ng mga nagnakaw, hindi man elected. Kayo man ay nasa head of offices ng mga tanggapan. Magbago na kayo, sayang yung mga Kristiyano kuno na nandiyan sa Senado at Kongreso. Dapat kayo patutuasin at ilaw. Walang nakita sa inyo. Puro politika at pagpapayaman at mga relo, mga sasakyan ninyo. Ay nako talaga. Gigil, galit na ang Diyos sa inyo. Hindi nyo lang alam. Kasi bagay, ano bang alam ninyo? Mga Kristiyano kunong mangangaral kuno ng mga kaban ng bayan ng pinagkakandarapaan. Yung limpak-limpak na salapi. Habang ang mga mamamayang Pilipino ay naghihirap, ang mga OFW patuloy na naghihirap, ang magsasakay patuloy na naghihirap. Gano'n ba kabobo ang ating mga leader ng ating bansa, mga presidente, mga senador, congressman para hindi makita ang solusyon? Ibigay nyo na kay Vico Soto, kina Sol Aragones, ang matino na yan. Ewan ko kung saan yung mga utak ninyo, ewan ko. Kung hindi nyo kaya pamanis yun sa ibang bansa, tawagin nyo yung presidente ng isang bansang matuwid. Ng Japan, patulong kayong pamanage. Huwag nyo nang i-manage, huwag nyo nang hawakan, mabubulok ang Pilipinas. Malulustay ang pera sa mga kapa-project. Uutangin na naman sa ibang bansa, ipa-project. Kalahati, 3/4, 1/4 doon. Ang mapupunta sa kanila, o 1/3 ang mapupunta sa mga lagayan lang ng korupsyon. Mahiya kayo sa balat ninyo. Masyado kayong padikta sa dyablo. Pusong Pilipino ba kayo? Palagay ko hindi Unti-unti niyong pinapatay ang mga Pilipino, ninanakawan ng Pilipinas. Kunin na sana kayo ni Lord, padalhan niya kayo ng mga salot, upang isang araw lumuhod kayo sa Diyos at magsisi. Baka maligtas pa ang kaluluwa niyo. Salot at linta kayo ng Pilipinas. Mga politikong kawatan trapo, hindi kayo naturuan ng mga magulang ninyo o ng mga simbahan niyo. Hanap niyo ba yung mga masasarap na bigas na ihahain sa inyong hapagkainan? O nais niyo ring magtinda sa inyong sari-sari o rice dealer store? O mag-online rice business? Halina kayo dito sa Charan Ladya Rice Retailing na laging handang pagsilbihan at tulungan kayo. Available sa kanila ang masasarap, malalambot, de kalidad, napakagagandang uri ng mga bigas na pawang inani sa lalawigan ng Aurora. Kaya't ito'y first class at hindi durug-durug na nasa tamang presyo at husto pa sa timbang. Ang Charan Rice Retailing ay matatagpuan sa Barangay 4 sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province, sa Mangasar Street, corner ML Quezon Street, patungo ng Maria Aurora Public Market.
Ang Cheran Ladya Rice Retailing ay kompleto sa dokumento at business permit. Makabibili sa kanila ng wholesale at retail price. Sila ay namimili rin ng mga aning palay sa magandang presyo. Maaari silang tawagan sa 0991-835-8153. Sila ay bukas mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na! Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Both a liquor scared, neither one prepared. Beauty. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.